morning, no? Walk na naman, ano, for warm up, no? Okay. Pag-usapan natin konti, ano, ang contribution subsidy provider program ng SSS in relation sa mga farmers natin, ano. So, sa 100 million na ano na Filipino yung population natin, ano, mga 50 million, ano, mga over 50 million ay nakatira sa ano, sa kanayunan or tawag natin na rural areas, no. So karamihan ng mga nakatira sa rural areas kanyan siguro 1/3 according sa PSA statistics, ano, poverty statistics. 1/3 of that ay kanyan yung nakatira sa rural areas ay poor families, ano. And ang pinaka source of livelihood ng mga families sa rural areas, sa mga kanayunan, especially the mga poor ones, ay farming yan. So ang farming kasi according pa rin sa mga international studies, tsaka even sa mga studies na commission ng UP research, ano, mataas na kasi ang age group na nagfa-farm. Wala nang mga bata na nagfa-farm. So the average age of farmers na actually na nagfa-farm ngayon is 53. So talagang meron na tayong yung matandang age ng population ng farming. So yung ganyang age ng farming, it relates to productivity at saka self-sufficiency, I should say. Siyempre, pag patanda yung nagpo-farm at saka konti na yung nagpo-farm yan, so maapekto ng ang food sufficiency. Ngayon, i-relate natin sa ngayon to sa program ng SSS, SSS Contribution Subsidy Provider Program. Ang Contribution Subsidy Provider Program kasi nakikipag-partner ang SSS sa mga institutions, government or non-government or individuals, pwede rin persons, para hikayatin ang mga institutions na umayuda para sa contribution subsidy ng mga population group na na walang kakayahang magbayad. So napag-isipan ko at ng aming branch dito sa Ordaneta, ito yung proposal sa contribution subsidy ng mga farmers, dito sa sa 5th and 6th district ng Pangasinan. So according sa Department of Agriculture Statistics, meron tayong total of mga 90,000 na tayo, 90,000 farmers dito sa 19 na LGUs dito sa sa distrito natin, 5th and 6th district. Ang age group talaga na nagfa-farm lang doon yung 50 to 59 is ang population is mga 20,000 . So yan ang tina-target natin na na mabigyan sana ng ayuda, kasi wala kang kakayahang magbayad ng SSS contribution. Kasi kumbaga karamihan diyan sa mga farmers is parang shall we say, parang hand to mouth existence yan, yung hanap na kinikita nila, syempre sa food muna kaya in terms of pag-contribute sa SSS, salat talaga sila ng kakayahan. So walang capacity na maghulog. So
we thought of this plan, proposal pala. Sana po i-pick up to ng mga or i-consider po ng mga LGU leaders natin. Kasi pag titignan nyo, ang laki ng population ng farmers. If we are able to help them through contribution subsidy sa SSS, ma-enroll sa SSS, malaking protection po sa kanila yan. It's not only for them, pati sa pamilya nila. It's a lifetime protection, actually. Kung talagang titignan natin, ito yung ultimate na ayuda para sa mga salat sa buhay, kagaya po ng mga farmers. Kasi kuwan po yan, pag nabigyan po natin sila ng proteksyon, so na yan, through SSS, hindi na kailangang ayudahan pa pag alam mo may nangyaring something grave sa kanila, makaka-apekto sa pamilya nila, mga pagkabalda, pagkamatay, and SSS na po sasagot doon, mga ganyang pangyayari. So hopefully makonsider po ng mga opisyalis natin sa LGUs or any institution na gusto pong tumulong sa mga farmers. Kasi tingnan nyo, if we will help a majority po ng mga majority ng mga mahihirap na nasa kanayunan o nasa rural areas, po yan in the future. Mag-U-turn sandali ako kasi kulang ng oras kasi yan. Ba't ba tayo kanina? Kung matulungan po natin through SSS contribution ng mga karamihan, mostly ng working population sa mga kanayunan, kagaya ng mga farmers, ang laki po ng epekto sa sa buhay nila. Kontakin nyo pag nakumpleto nila yung mga required contribution ng karaniwang farmers, maaari pong mag-pension pag napamembro po natin dito sa SSS Contribution Subsidy Provider Program ng SSS. Ang yung propose namin is at least 6 months sana yung subsidized ng nagiging partner na government institution natin or any institution na gratuitously tutulong sa mga farmers. So in the end, pag ang malaki ang population ng farmers na i-benefit sa kanyang programa ng SSS, it will be a motivation for the younger generation to farm. Kasi wala na nagfa-farm ngayon dahil kukunti na kasi. Mahirap na kasi ang buhay na isang magsasaka at saka let's admit it, walang karamihan sa mga farmers wala pang talagang social security kasi according sa sa PSA study, sa rural areas kasi only 33% lang yata is either let me emphasize yung word na is either a member, either a dependent or beneficiary ng SSS. So if you further break down yung statistics, mas mababa pa sa 33% kasi either yun either member, dependent or beneficiary ng SSS. So as a wrap up, pag matutulungan natin po ang mga farmers, yung lang naman muna ngayon ang unang pinipropose namin, yung 50 to 59 years old. Kasi sila yung actively na nagfa-farm It will redound to Siyempre pag na-inspire natin ng mga farmers, through that yung contribution subsidy sa SSS, magkakaroon sila ng membership sa SSS.
it will somehow help sa aim ngayon ng government na food productivity and food sufficiency. And ang ultimate outcome nito, once na nagkaroon po ng SS membership and in the future makapag-pension po itong mga maliliit na magsasaka, po to, malaki po ang may aambag nito sa poverty alleviation program ng gobyerno natin. So I hope meron pong mga benevolent na dyan or mga government institutions na in the LGUs and kung ano man po, kung sa iba pang sangay ng gobyerno na especially nga sa LGUs, na kung pwede naman i-align natin yung ibang kung may available po na na pondo para sa subsidy, SSS contribution subsidy ng ating mga magsasaka. Ito po yung kung susumahin natin, ito yung ultimate ayuda para sa kanila. Kasi hindi lang po ito short term. Hindi lang pag inabot natin is mauubos bukas. Ito pag binigyan po natin sila ng SSS coverage, ano po ito? It will have a lifelong effect at saka protection sa buhay ng isang magsasaka. At saka hindi lang sa kanya, pati mga beneficiaries niya. Kasi pati mga beneficiaries po ng magsasaka, pag halimbawa nawala po yung magsasaka, ang pamilya po niya ang makikinabang sa benepisyo na mabibigay ng SSS. Benepisyo at protection po sa member farmer at sa pamilya po niya. So okay, let's wrap this up. Ito na, malapit na yung finish line ko sa walking. Okay, thank you very much and have a good day, have a good work week ahead sa ating lahat. Okay, thank you.